Hello, sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy na sumusuporta sa ating pong istasyon ito. Ito ang UJMI Online Music Radio. Yan, muli tayo ay nagbabalik sa ating pong istasyon ito. Ito ang ating pong UJMI Radio Station. Yan, tayo po ay matagal din po tayo hindi nakagawa ng ating pong pag-uusapan sapagkat gumawa po ako ng mga short message. Yun po, mapapanood nyo rin po dito po sa ating channel ay nakapagbakasyon din po kami since na kami po ay nakabalik po ay patuloy pa rin na tayo po ay nagsasaliksik ng mga ating pong pag-uusapan at pag-remind sa ating pong lahat at gaya po ng aking pong laging sinasabi ay ito po ay pauna o pagpapabigay ng babala o paalala yan na tayo po lahat ay dapat po tayong makinig sa anumang salita na binibigay ng Diyos para sa atin. Yan, at nga po bago ako magsimula ay ngayon nga po ay February at mag-end na nga po ang February ay habol po, belated, advance, happy birthday po sa lahat po ng mga February na siyang nag-celebrate na po sa kanila po mga birthdays. Yan. So happy birthday. Sabi nga ng isang ating kaibigan, ay sabi nga, mabuhay ka hanggang gusto mo. Yun, mabuhay ka para kay Kristo. Hindi para sa sanlibutan ito na ang kapwa ang huli ay kapahamakan. Well, dapat din po nating intindihin na tayo po ay nasa mundong ito ay kailangan din po nating makisalo o makibagay din po sa mundong ito, but alam po natin kung saan po tayo lulugar. At tandaan po natin na kapag nasa tama ka, gawin mo. Kapag mali, pag-isipan mo. Yan, di ba? Ganon. So, maraming po salamat sa ating po nagsusupport sa atin. Still na tayo po ay, kayo po ay hindi po bumibitaw sa ating pong stasyon ito at ang mga subscriber po natin ay marami pong salamat. Yan, maraming po salamat sa mga comments, like and share. Ay tandaan po natin na ito po ay ating pong ginagawa bilang pagtulong sa ating po mga kapatid dyan po sa Pilipinas. At ang ginagawa po natin ito sa maiksing o maiklim naman po or simpleng pagtulong. Yan, yung mga tinatawag natin na blessing. Yan, ay nasi-share po natin dyan sa Pilipinas. At salamat sa mga kabataan na patuloy na nag-mensahe at nag-share ng ating pong mensaheng ito at maging yung mga awitin po namin na inyo pong mapapanood, mapapakinggan dito po sa YouTube ay maraming po salamat sa nagsusupport sa lahat po. Hindi lamang po sa Pilipinas, buong mundo na. Yan. Praise God sa buhay po ng bawat isa po sa inyo. At yung pong mga awitin po namin ay pwede nyo pong muling gamitin sa mga simbahan po natin, churches natin, sa mga praise and worship at meron po dyan mga love song. At yun nga po yung aming pong mini-workout po namin, yung pong aking pong ipopost na o awitin para sa kabataan ay sundan na lang po natin yung ating pong YouTube channel at baka one day o next week o baka lumabas na po siya. At kasi po inaayos po natin na areglo, inaayos po natin yung mga awitin upang maging pakinabang po sa makakapakinig at tama po yung mensahe na ating pong aawitin. Yan. At ang huli ko nga pong ginawa yung pong aking pong pinost dyan ay about nga po sa music. Yan. Sa music nga po, sabi ko nga po ay napakalawak po ng musika. At tandaan po natin na sabi nga ay yung pong language, universal language po nga daw ay ang musika, ang pag-awit natin sa ating Diyos. Lahat naman po talaga ay nakakapakinig ng musika. Kung kaya suportahan po natin lahat po, hindi lamang po sa EJMI Music, kundi lahat po ng mga gumagawa ng mga awiting para sa ating Diyos. Yan. At yung mga love song naman po ay piliin din po natin. At piliin nyo po yung sa amin. So yun po. No, tandaan po natin na lahat naman po tayo ay nakikinabang sa musika. Kaya wag po natin isipin na tayo po ay hindi po marunong umawit, hindi marunong tumugtog, ay kaya mo yan. Makinig ka lang at hingi mo sa Diyos yung mga talento na meron na nais mong magamit para sa Kanya. Yun. So bakit ko po nabanggit to? Sapagkat ang pagiging isang musikero ay isa pong bahagi ng ministry ng ating po para pagbibigay sa ating Panginoon. No? Yung pagpapahayag ng iyong talento na actually hiniram lang naman natin sa Panginoon, so dapat nating ibigay.
dapat lang po natin ibalik sa Kanya yung mga lahat ng mga talent na meron po tayo sa Kanya na binibigay ng Diyos para sa atin at ginagamit natin para sa kapulihan, para sa Kanya. Yun. So, bakit po gano'n? Kasi po, sa social media, nababasa ko nga po, doon po sa aming group, may mga grouping po kasi ng mga Christian na may nagtatanong na pwede bang may sahod o magpasahuran ang mga pastor o manggagawa. So, hindi yun yung magiging topic po natin. Pwede bang magpasahod o pasahuran ang pastor? Yan. So para sa akin, kung in terms ng gagamitin natin biblical o Biblia, meron kasing may dalawa ng verses po na pwede ko pong maibahagi po sa inyo. Una po, bago ko po ibigay yon ay tinanong niyo po ba sa inyo sarili? Tinanong niyo po ba sa inyo na dapat bang pasahuran ng mga pastor? O dapat po bang sila bigyan ng monthly sahod? Swerte na sana all. Hindi. Ibig sabihin, mga kaproks, mga kapatid, meron pong binabanggit sa Biblia. Dito po sinasabi sa unang Korinto 9:14. Yan. Unang Korinto 9:14. Sabi doon, ang mga nangangaral ng ebanghelyo dapat mabuhay sa ebanghelyo. Nababasa ko po yan mga kaproks. May mga nagsasabi na dapat daw ay ang mga pastor, ito na yan, dapat yung mga pastor ay hindi po nagpapasahod o tumatanggap ng sahod. Yung binabanggit sa unang Korinto na 9:14. So, mabuhay daw sa salita ng Diyos. Mabuhay, no? Okay, I respect. Nirespeto po natin yun. Ito naman po yung pangalawa. Sa unang Timoteo 5:18, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang upa. So, ibig sabihin, meron palang pwede palang mangyari na bigyan natin sila ng pasahod. So, ang gulo, no, di ba? Pero hindi magulo, mga kaproks, mga kapatid. Sapagkat, bakit merong ganon? Merong verses na ganon at may verses na ganito na pwedeng pagpasahod, pwedeng hindi pagpasahod. Kasi in biblical terms naman po talaga, kung babasehan natin sa mga pumunta tayo sa mga nakaraan, ay yung mga Levites po ba, di ba? Sila ay hindi nagtatrabaho. Kundi nandoon lang po sila sa loob ng templo. Sila po ay ginagamit para sila ay umawit, mag-ayos ng templo, hindi lang para sa pag-awit o mag-ayos ng mga instrument, kundi sila po yung mga taong bahay ng simbahan. No. So, ibig sabihin po ay wala po silang ginagawa kundi doon lang po sila sa loob ng simbahan. Maaaring iyon po yung sinasabi ng ebanghelyo na salita, no, na sinasabi na hindi na sila kailangang pasahuran. O parang hindi di ba? Pero sabi naman sa unang Timothy ay kailangan din pasahuran. So ganito po yan mga kaproks, no? Ito po ay akin lamang pong side opinion. Para sa akin po to at maaaring meron din po kayong sa inyo po ay may mga dating po sa inyo na ay hindi po pwedeng mapasahuran ng mga pastor. Ay pwede namang pasahuran ng mga pastor. So sabi nga po rito, mahalaga din po kasi na dapat po ay yung pastor natin ngayon ay hindi nagninegosyo ng nagpapangaral. So hindi siya nininegosyo. Yan. Tandaan po natin yung mahalaga yon na dapat hindi rin bilang isang pastor, hindi mo pwedeng gamitin yung pagsasalita mo ay para ikaw ay biyayaan, bigyan o parang pasahod, no. So maring sa atin po ngayon ay hindi po pwedeng ganoon ang mangyari sa atin po na parang ay ang pangit naman yun na pastor pinapasahuran, di ba? Maring ganoon. Sabi dapat mabuhay daw nga doon sa salita ng Diyos Pero tandaan po natin sa Biblia na mayroong sinasabi doon na hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain o kundi sabihin sa tinapay, yan. Kundi sa salita ng nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Yung sabihin po mga kaproks ay meron kasi may dalawa kasing practical
na maaring maging sitwasyon sa isang manggagawa or pastor. Sa una, yung may sahod. Ano ba yung may sahod? Yung tinatawag na full-time. Di ba? Full-time, ibig sabihin ng full-time, wala siyang trabaho. Wala siyang, hindi niya makayang suportahan ng pamilya niya, pero nandun siya sa loob ng simbahan at nagko-concentrate. Hindi sabihin, nandun po siya para pagpagamit sa ministry. No. So, yun yung tinatawag na full-time. So, pwede naman po. Depende lang po yan sa pag-uusap ng simbahan. Kung may kakayanan ng simbahan na suportahan si pastor, suportahan po natin. Di ba? Pero kasi may mga pastor na hindi na nagtatrabaho, nandun na lang po siya talaga sa bilang isang pastor ay kinumit na niya yung sarili niya. Paano naman kung may pamilya siya? Di ba? Isipin lang natin yun. So, bigyan din po natin siya ng puang na para po siya ay makapaglingkod na hindi nagiging struggle sa kanyang pamilya yung finance, yung pag-support. Meron po naman po ganyan. No? Meron naman, ito yung pangalawa, yung walang sahod. Ano ba yung sinasabi na walang sahod? Yun yung volunteer. Voluntaryo. Ibig sabihin ng voluntaryo, may nagtatrabaho si pastor sa iba at naglilingkod siya aside sa kanyang ginagawa. Meron ganon. Meron naman mga kilalang ganon na hindi nagpapasahod. Pero nagtatrabaho siya as a volunteer. So dito po sa Saudi Arabia ay hindi naman po pwedeng pasahuran yung mga pastor. Bakit? Kaya nga po sila nakarating dito ay may trabaho. Diba? So ibig sabihin, ang mga pastor po natin dito sa Saudi Arabia, blessed. May mga trabaho. Kahit hindi po rito sa Saudi Arabia, kundi sa buong mundo na lumabas ka ng Pilipinas, ibig sabihin ay as a worker, may trabaho ka. So, volunteer ka lang. Pero kung sa Pilipinas, at talagang sabihin na natin wala kang trabaho, ay full-time yon. Kung naka-full-time ka nga. Diba? Pero kung full-time ka, tapos nagsasideline ka, nagtatrabaho ka, huwag naman ganun. Hindi na nakakalugod yun sa harapan ng Diyos. Parang yun yung sinasabi, nagne-negosyo ka na bilang pastor. Pero huwag naman po sana magalit sa akin na may ibang pastor sapagkat ito naman po yung aking opinion. At ito po yung nangyayari naman po talaga in realidad. Totoo naman po yan. Sana po yung sumang-ayon po kayo sa mga pastor na kapag ang isang tao ay volunteer, pwedeng magtrabaho yan. Kaya huwag po natin isipin yung mga kapatid natin, yung mga manggagawa na bakit si pastor binibigyan namin tapos katrabaho pa. Maring volunteer siya, hindi siya full time. Pagka alam niyo naman kasi full time, di ba? Nandoon lang siya talaga. Actually, makikita niyo siya doon parang taong bahay na lang siya sa simbahan or hindi siya sumasideline sa iba. E paano nga yung pamilya niya, di ba? Hindi naman niya pwedeng iwanan. Paano siya magiging patotoo kung mismong siya sa kanyang pamilya ay sira siya, di ba? So, ano po tayo, maging realidad yung ating pong iniisip sa ating mga pastors. Napakabuti ng ating mga pastors kasi sila yung nagpe-prepare ng mga ating pong mga pakikinig o mapapakinggan sa kanila yung mga salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin. So, maging po tayo, sensitibo po para po sa ating pong pagsasalita sa mga pastor. Love natin mga pastor kasi sila talaga yung tunay lang na nagbabahagi ng mga salita ng ating Diyos. So, yun nga po, mga kaproks, mga kapatid, tandaan po natin na huwag naman po nating maging husga rin tayo sa mga pastor na kapag pastor, hindi mo na kailangan pasahuran. So, tandaan po natin, sinabi ko po, dalawa lang po yan as in full-timer or volunteer si pastor. So, alamin natin, huwag natin bigyan ng chismis si pastor, kawawa naman si pastor. No. Ngayon, ganito, pag ikaw naman pastor, dapat malinaw din sa lahat na yung nagiging accounting ka sa church. Sabihin, nagagamit ka. Hindi lang porke sa pasahuran ka, ay sitting pretty ka na lang. Si assistant pastor na lang ang magsasalita or yung mga manggagawang tinuruan mo. Huwag naman ganon, mga pastors. Bilang isang residence pastor naman, ay dapat ikaw palagi ang sasalita. Either na ikaw ay
Maaaring nag-guest ka sa iba o pwedeng si assistant pastor or yung manggagawa na tinuruan natin para mag-share ng gospel. Pero wag naman natin iasa sa iba na yung naturuan ko na siya, so sila nang tatayo. Wag naman po ganoon. No. Responsibilidad po ng mga pastor na makinig sa iyo. Hindi ko sinasabi na wag makinig kay assistant pastor or sa mga elders o sa mga sino tatayong preacher. Mas maigi po yung head pastor po o yung sino po yung tumatayong pastor doon ang sa pong dapat nagsasalita sa pulpito. No. Pero wag naman pong ma-open sa akin ng iba dahil tayo naman po may kanya-kanya pong work, trabaho sa loob ng ministry. No. So, tandaan lang po natin na yung pong ating pong ginagalawan sa ministry ay iyon po yung binigyan at biniyayaan sa atin ng Diyos. Kaya dapat wag po natin siyang pakawalan. Sapagkat kapag binigay sa iyo ng Diyos yan, ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. No. Maaring emergency, maaring nag-guest ka sa iba, maaring hindi ka pwede naman na pwedeng tumayo yung iba. Pero mostly dapat ang head pastor po ang tumatayo sa pulpito. Tandaan po natin yan. Kaya hindi po basta-basta maging pastor. Pero I'm proud na sa lahat po ng mga pastor ay saludo po ako sa inyo. At isa po yan sa ninanais ng Diyos na ipahayag yung katotohanan. Yung mga pastor po natin na laging po natin nakikita sa pulpito, mahalin po natin yan. Yan. Tandaan po natin na sila po yung mga laging, baka hindi mo alam, every night, nagpipray ka niyan. Diba? Kahit na sabihin mo, ayaw mo na kay pastor ngayon, pero nagpipray ka. Diba? So, mahalin po natin si pastor. Huwag po nating isipan ng anumang bagay na mali sapagkat ang mga pastor ay meron po yung responsibilidad na po sa mga miyembro na kanyang nasasakupan. Kasi ibinigay na ng Diyos sa kanya yung responsibilidad na yung mga makikinig ay tama ang pinakikinggang salita mula sa ating Panginoon. Now, so, yun po yung ating pong ninanais na naway magkaroon po ito ng konti naman pong kaalaman po para po sa ating mga pastor. At tandaan po natin, always po nating mahalin ang ating pastor at wag po natin silang isipan ng mali. Wag mo silang isipan ng masama. Sapagkat alam naman natin na ang paghuhusga ay nasa Diyos. Ngayon, nagkamali si pastor, baka parang feeling mo lang, nagkamali si pastor, ay feeling mo lang yun. Maaaring sinasabi ng Diyos na ito ang pahayag na gusto ninais ng Diyos na marinig, baka ikaw ay tinatamaan. Kaya feeling mo lang na mali ang ginagawa o pagsasalita ng ating pastor. Kaya mahalin natin si pastor na. Mahalin natin lahat yung mga head pastor, assistant pastor, lahat ng tumatayo sa pulpito, mga mga nag-evangelize sa labas, ay mahalin po natin sila. At wag naman po natin silang isipan ng mali. Sapagkat kapag inisip mo yung mali, ang isang manggagawa ay parang kinakaway mo na ang Diyos. Tandaan po natin yan. Now, sila ang may responsibilidad sa atin, kaya ang Diyos na lamang po ang dapat pong magbigay ng kahusgahan sa Kanya. Hindi po tayo. Tao lang po tayo na po pwede pa pong magkamali at magkasala. Pero sa biyaya ng Diyos ay iyon po yung ibibigay ng Diyos para po sa ating pagkakaunawa. Para maunawa natin kung ano yung mga sinasabi at binapahayag ng Diyos para sa atin. Okay? So, yun po. Maraming salamat sa lahat po ng nakapakinig ng salitang ito. At muli, shoutout po sa aking apo na si Rio Bennett Sayon. Ay soon, makakarating ka na rin dito. At naway ang aking panalangin ay maging maayos na po ang iyong mga dokumento. Pati si Mami Eunice. No? Kasama na rin dito at magamit na po yan sa ministry. Wala kaming drummer eh. At drummer si Rio, tutulogin. So, ayan po. Maraming po salamat. At muli ay makita muli tayo sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan ay March na. Napakabilis ng panahon. At muli ay lagi po tayo manalangin, magpasalamat sa Diyos, magising sa umaga at pagtulog natin sa gabi, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. At kung bakit po ako ganito ay malamig na naman po ulit dito sa Saudi Arabia. At ewan ko po, lamig,
init, lamig, init. Medyo ngayon malamig po eh. So, huwag nyo na po pasinin yung bata wala ganito. So, yun po. Maraming po salamat sa lahat po sa inyo. Sa lahat po ng OFW, ay patuloy na kayo po ingatan nating Panginoon. At lagi niyo mo tandaan na nandiyan ang Diyos na patuloy na magbibigay sa inyo ng pag-iingat, patnubay at gabay. Lagi lang po tayong lumapit sa Kanya. Muli, ito po si Proxbes na nagsasabi na ang lahat po ng ating pong panalangin at dasal ay dulog natin sa Diyos. Tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Maraming salamat. Ito ang UJMI Online Music Radio. God bless po. God bless.